Hello guys, good afternoon. So yan, sa wakas, after 3 days, nakapasal na ulit tayo sa ating kambingan. So ito na ang status nila kapag 3 araw tayo hindi nakapunta dito. Medyo malinis. Wow. Hala, grabe si Creamy. Ang laki na. Sa si Yumi. Hello. How are you? Ang laki mo na rin ha, pero madumi. Grabe oh. Hi Milky. Oo nga. So ayan, 3 days tayo hindi napunta dito. Oo, wala tayong magagawin ngayon, hindi maglinis na maglinis. Oh, sorry, na-zoom. Ayan. Sige. At hindi naman siya ganun kadami yung lilinisin. Kasi puro napier lang. Oh. Yan is yung purple napier. Ubus din naman eh. Busog na si Butsilo. Oo. Pwede, kinakain din nila yung purple napier. Ano? Itanim kaya natin to. Tusok-tusok lang. No, ang dami rin ito. Ang laki ng sanga. Busog din si Vanilla. Okay. Hello, kayo mag-ina, kamusta? Papahinga. Ang aking mga full blood native, kamusta kayo? Grabe yan araw. Grabe yan tayo ha. Nastig ka. Hindi ka pabuntis niyan. Ito ba? Yung mga gagawin natin mga grabe sila. Hello, how are you? So, tuturo ka na natin sila ng vitamin B complex tsaka iron. Kailangan na natin silang turukan. Hindi tatanggalin na yung dayang niya. Okay po, so yan, papalitan na rin natin ito ng dayami. Kasi 4 days na siya dyan. Kailangan maging malinis din to. Ang liit ng katawan nitong itim ah. Parang gutoman ah. Ano? Parang may hinahanap kayo na. Anong gusto nyo? May tubig naman. So ikaw, anong hinahanap mo? Pagkain? Liligawan ko kayo, mainit eh. So tara, maglilinis muna tayo guys. Linis muna tayo. Ang naning hobby ko, abutan niya na sa pili niyo. Mga 5 buwan. Abot niya na. Pero, sige. Kinuha natin yung napagulunod niya. Sulit ba ang bakasyon? Maglilinis ka rin ka. Ito guys, ilalabas muna natin itong pinaka-latest na nanganak natin, si Arte. So, exercise muna sa labas. Dito kayo. Ano, may pangalan na ba yan? Wala pa. Ay, si April yung babae, yung brown. Then yung lalaki is? Sino? Wala pa? Ano yung sinabing pangalan daw nila, Floyd? Sabi nila? Si Robert. Robert. Sige, maba kayo dyan. Medyo mahina pa tayo. Hindi yan. Ituro ka na lang naman natin eh. Hindi pa. Ngayon pa lang? Oo. Mami, baka nini Choco. Hindi, baby pa yan. Medyo maliit, hindi nila itaan. Ano na kung sino na rin ito eh. Oo, mami. Guys, ganito rin po ba yung kambing nyo? Mahilig sila kumain ng
yung kahoy, coco lumber. Tingnan mo yung aking coco lumber dito sa pakainan, no? Wala na. Nangayayat na. Pati yung sa taas, yung ginawa kong pintuan doon, putol na yung pintuan dahil wala nang pamakuan. Nginat-ngat na ni Yumi. Hindi naman sila gutom. Siguro natatamisan sila dito sa coco lumber. Lalo na yung medyo mura. Yan, talagang kain nila. Mainit nga doon, kaya lumipat ako. Grabe kayo eh. Ayan. Siya na daw maglilinis. Ayaw niya na ako napapagod. Nakabaliktaran. Go Yumi! Go Yumi! Kakaunti na lang talaga ng coco lumber. Nginat-ngat mo na lang, nginat-ngat. Oh. Gutom na yung kambing kong yan. Gutom na yan. So guys, so tara. Tutrap muna tayo ng iron dextran para iwas anemia tsaka iwas malnutrition sa ating mga alaga. So 3 days na sila. Tutrakan muna natin sila na 1 ml lang. Ang pagtuturok na ito, hindi naman tayo doktor o professional, no? Pero base lang sa natin yung seminar at sa mga natutunan ko ibang farmers. So, mas maganda dito muna tayo magturok sa sa pigi kapag maliliit pa. And then, tara, lapit mo dito, kita mo yung video. Halimbawa, hindi pa sila ganong malaman, no? Dito, ililihis mo yung laman niya dito. Yan, no? Gaganto mo. Nasa ganon, umangat yung laman, doon ka lang magtuturok. Hindi pa pwede kasing tamaan yung buto, So, then pag nailabas na, i-massage mo, yan yung tuturokan mo, part. Pamalik talaga. Next, vitamin B complex naman para pampagana. Then sa atin namang inahin, ang ituturok natin ay iron dextran at DCM. So iron dextran, syempre marami lumabas sa kanyang dugo para iwas na rin sa anemia. And then DCM naman para maiwasan natin yung goat polio o yung syempre malakas dumede sila, pwedeng maapektuhan yung kanilang mga buto. So
padagdag gatas to. BCM. Okay? Again, hindi po tayo professional, hindi tayo doktor o maggamot ng kambing. Ito po ay base lang sa ating mga seminar na natin. So ito guys, yung kuko niya masyadong mahaba na rin. Trim na rin natin habang busog siya. Kaya rin po pala natin guys pinuputol yung kanilang mga kuko para hindi po mahirapan yung paglalakad nila. Kasi minsan yung kuko nila nasa ilalim na. Kaya madalas nadudulas sila pag sa kawayan sila na tungtong o dun sa taas. Siyempre para maiwasan din po natin na mag-accumulated po yung mga bacteria o yung mga dumi dun sa kanilang mga kuko. Ganito ka bait si Porcino pag busog na busog. Dapat yung pamatcha nila para masabi natin na maayos at healthy ang kambing. Pakita mo. Yan, dapat ganyan, dapat peach or may pagka-pink ang kanilang mata. Pag yan ay purong puti, ako po, purga, iron dextra na iturukan dyan. Kapag alaga naman, maintain, hindi nagkakakulate, alaga sa purga, alaga sa vitamins. Ganyan ang makikita sa kanilang mga mata. So pag busog, ganyan siya kabait. Pero kapag hindi, lumayo-layo ka, susuwagin ka niya. Ayan na, ilang kilo ka na kaya kung silo? Dati yung kuha ko dito, 21 kilos, ngayon ang laki na grabe. Yan guys, nagbibigay din tayo ng coconut milk for yung nginad-ngad na niyog o sapal. Gusto nila yan. Maganda pa kung hinaluan to ng konting molasses. So yun guys, after 3 days natin na nawala dito sa ating kambingan, nakapaglinis na tayo. Mag-alas 6 na rin. So pagod. Ay. Iba talaga guys kapag nakikita mong busog at mga healthy yung mga alaga mo, no? So kahit anong hirap tanggal ang stress at pagod mo pag nakikita mong ganito yung resulta. Sana tuloy-tuloy lang at wag sana tayong mamatayan na ulit. Pinakain din. So yun lang guys, happy goat farming po sa inyo.